araw sa ating lahat mga ka-members. Tayo nagbabalik upang pag-usapan natin muli ang pabahay ni BBM. Sino-sino ba talaga ang mga nakasama sa unang mabigyan ng pabahay na ito? Okay. Yan ang ating talakayin today, and if bago ka lang sa aking channel, pakisuyo yung subscribe, like, share, and click the notification bell para updated ka sa lahat ng mga video uploads natin. Okay? Alright, so, pabahay ni BBM, sino-sino ang mga kasama sa unang mabigyan ng pabahay na ito? Okay? So, ito yung mga inaasikaso niya ngayon. Ang iba, mga hindi naman mataas o high-rise, mga up to 5th floor lang to. So, mga low-rise building lang yung mga condo. Aside from doon sa mga meron talagang house and lot talaga siya. Okay? So, iba-iba ang kanyang mga pabahay, no? Na murang pabahay para sa Pilipino. Okay. Now, barangay, sino-sino ba itong makakatanggap nito? Yung mga nasa malapit na sa mga katubigan, sa mga danger zone. At ang bago ngayon, update is sa mga barangay employees are now among the beneficiaries of the government's housing program. So, kasama na ang mga barangay employees nito na mabibigyan din sila, no, based sa provision ng Memorandum of Understanding signed recently by Human Settlements and Urban Development Secretary Jose Rizalino Accusor and Interior Secretary Benhar Abalos. Okay, so ito yung kanilang sinainan, no, nag-sign sila na ang mga barangay employees are now among the beneficiaries sa murang pabahay housing program. Okay. And based on the agreement, housing units will be built for poor barangay workers and informal settlers under the Pambansang Pabahay Program. Okay, lalo na yung nasa mga mahihirap na mga lugar. Okay? And the agreement targets for poor barangay tanods. So, ito yun sila. Mga barangay tanods na mga mahihirap, no? Mga sira-sira yung mga bahay na tinitirahan nila. Sino-sino pa? Daycare teachers, response team workers, and other qualified employees, whether permanent or contractual or casual workers. Okay. Now, with the help of the DILG or Department of Interior and Local Government, we are finally bringing our program to the barangay level, sabi ni Sir Accusor. Okay? So, ito yun, no? Mga sir, okay, mga employee, mga government employees, no? Okay, so ito sila yung mga tanggap din. So, under the MOU we signed, we will build housing for our fellow civil servants who work in the barangay. So, yun yung mga makakatanggap din aside from those na unang mga nabigyan. Okay. Now, the program also includes informal settler families as buyer beneficiaries of affordable housing units. Okay, the DILG will help the barangays to identify the beneficiaries through social preparation, census, enumeration, socioeconomic profiling, and assignment of social parameters. Okay, so sila yung taga DILG ang census. So, i-check nila sino ba itong nasa tawag dito, social i-profile nila ba, no? Meron siya lang mga parameters. Okay? So, sila yung titingin sa mga qualified beneficiaries. Okay? Alright, so tandaan natin yan. And Marcos ensures affordable monthly amortizations of a housing project. Okay, the President Ferdinand Marcos or Bongbong Marcos Jr. on Monday guaranteed that the monthly amortizations of his administration's housing projects would not be a burden to beneficiaries. So, talagang ginagarantiyahan ng presidente na
kailangan hindi mabigat para sa mga makakatanggap ng mga ng project na ito, ng housing project na ito ng gobyerno. Okay? Ang proyektong ito at iba pang mga pabahay ng for PH ay para sa mga minimum wage earners. Ang ating mga informal settlers, mga nakatira sa mga danger zone, at sa mga kababayan nating naghahangad ng mura, simple at komportableng bahay, sabi ni Sir Marcos or President Marcos. Sa groundbreaking ceremony yan sa Cebu naman yon project. Okay, so ano to nationwide ito. Okay, dami kasing magko-question, nagtatanong sa atin kung meron din ba sila sa mga lugar nila. Meron po yan. Okay, magtatanong lang kayo sa mga DILG. DILG or sa LGU niyo, yung unang contact point. Okay, so this project and other housing projects for PH are for minimum wage earners, informal settlers, those residing in danger zones. So sabi natin yan. And for our countrymen who wish to have affordable, simple, and comfortable houses. Okay, so yung mga gusto na simple lang, tapos simple, affordable, at quality naman na pabahay. Okay, so sabi ni Sir Marcos or ni Presidente Bongbong Marcos na sisiguraduhin natin na manatiling abot kaya ang buwan ng hulog at bayad para sa mga bahay na ito. Kaya patuloy po ang ating pakipag-ugnayan sa Kongreso upang maging matagumpay ang programang ito, sabi pa niya. Okay, so pwede tayong mga walang bahay, okay? Pwede kayong mag-avail dito. Okay, magtanong-tanong lang. Alright? Okay, so tingnan pa natin at yung ibang meron din siyang mga requirement din. Bagaman marami yung requirement nito, pero kaya naman. Sabi nga doon sa nabasa ko kung maglalakad ka ng pabahay requirements na to, at least meron ka 1,000. Pamasahe mo, bayad sa mga mga documentary, yung tawag dito ay notarized, no? Ipa-notarize mo yung mga papers mo, documents, okay? Yung mga required documents sa murang pabahay programs. Ano ba yung mga yon? Okay? So, yung standard requirements para sa murang pabahay program, ito yung birth certificate or marriage certificate. Okay? Ano pa? Social security system, pag wala ka pa, pwede ka mag-apply. No? 300 pesos lang naman yung UMID card. Okay? Cost non. Okay? And then, mayroon ka dapat na hulog. Halimbawa, meron dito, titingnan mo to. Okay? So, tingnan mo dito kung saan pasok yung magkano ba sweldo mo, yan din ang hulog mo. So, sabi dito, a person must register to assist and post at least 1 month. So, para makakuha ka ng ID, bayad ka ng 240. Kung ang sweldo mo ay 2,000 monthly, may 240 lang ang bayad. Okay? Alright, so company ID, okay, can also be submitted as a valid ID. Kung employed ka, company ID. Ano pa? Tax identification number. Kung may TIN ID ka, pwede din yan. Ano pa? Notarized declaration. So, magpa-notarize ka na wala kang bahay, hindi ka nagmamay-ari ng lupa at bahay. Okay? So, yan. Marami naman, malapit sa City Hall yan. Pwede kang magpa-notarize, magpagawa ka. Okay. Alright, so applicant must have at least 1,000 excluding the travel expenses to complete all the requirements for the Murang Pabahay programs. Okay, so although 1,000 may seem mahirap, mabigat-bigat ito para sa mga maliit lang na kinikita ng isang pamilya, okay, pero magkaroon ka naman ng bahay, di ba? So, pwedeng mangutang sa kapitbahay, kamag-anak, para makakuha ka ng mga requirements. Okay? May pamasahe, pangkain-kain din. Alright, habang naglalakad ka ng mga papers. So, yun yung mga requirements na pwede nating or na kailangan nating isubmit para magkaroon tayo ng Murang Pabahay programs. Okay? Now, if you still have questions about sa Murang Pabahay na program na ito ng Pangulong Bongbong Marcos, no? Ng ating gobyerno, pwede kang mag-comment sa ating comment section. Okay? Or,
pwede ka ring dumiretso sa first contact point ng pabahay, ang LGU, local government unit, barangay, no? Or hindi sa barangay, doon ka sa office ng mayor. Alright, sa inyong lugar. So, ganon. Para magkaroon tayo ng pagkakataon na magkaroon ng sariling bahay. O, diba? Maayos ito, dissenting pabahay ito. Like for example, kung mabigyan ng pabahay isang unit dito sa ano na to, sa condominium na to, hindi naman gaano kataasan condominium, di ba? Simple at decente. Oo, di ba? Maganda din yan. Kadalasan yan ng mga like nasa 3,000 or basta may nakita ko 3,000 or less siguro yan. Okay. Kaya yan ang pag-usapan natin sa susunod natin na video. Okay? So, kung magkano ba yung mga pabahay, murang pabahay program na to. Okay? Basta affordable. Very affordable. Okay? Alright, so have a wonderful day and stay safe everyone.